Hello, what is up mga ma'am sir? Mga po si Ralph C. Fry, isang visual artist from Manila. And today we're going to review the Iron Man Mark IV LED version from ZD Toys. Grabe ito mga ma'am sir. Ma'am, sobrang lupit nito. Sobrang bilis ng intro. Pero okay lang, kailangan nating i-maximize yung oras natin dahil meron pa tayo i-review na Hawkeye, tsaka Vision, tsaka itong Funko Pop na Gamer vs. Iron Man. So without further ado, mga ma'am sir, ma'am, if you want to pick this guy up, message lang kayo kay Sir Mark of Laruanan. Ilalagay ko lahat ng links sa description below. Kaya ito, simulan na natin. Game. Yung box niya, makikita nyo meron dito upper, mga Chinese letters sa upper left. Yan yung sign or yung mark na siya ay LED version. Tapos sa front of the box, meron lang siyang image ni Mark IV. Spot laminated yung box. So makikita nyo rito yung mga laminated parts ay yung repulsor blast, tsaka yung arc reactor, tsaka yung mata. So para siyang umiilaw. Also yung Iron Man 2 Mark IV na text ay laminated din. And then meron tayong design ng arc reactor. And then we have the Disney logo. Yan. Ito po ay hindi third party, hindi siya bootleg. Authentic po ito ng Mark IV from ZD Toys. Authentic po siya, Marvel. Nakakuha ng license si ZD Toys ng nakakuha si ZD Toys ng license to manufacture Marvel and Disney characters. So kaya meron siyang sticker na Disney dito. Yan. Kaya officially pwede na lang gamitin yung mga renders ni Marvel ng Iron Man, pwede na lang gamitin yung Marvel logo, pwede na lang gamitin yung Iron Man 2 na Mark IV logo. And also, yun nga, pwede silang mag-create ng mga ganito kaastig na Iron Man figures. Kaya, ayun, sobrang lupit ng ZD Toys talaga. So, kung sino man yung mga gumagawa nito, manufacture nito sa mga factory sa China, super hands down ako sa inyo. Also yung mga nagko-conceptualize nito sa engineering part, yung research and development team or yung R&D team, sobrang galing nyo, promise. Ang galing ng product, ang ganda ng proportion, ang ganda ng USB na feature sa ilaw. Ito tinanggal ko na yung takip. Yan, dyan yung china-charge para mapailaw natin si Mark IV LED version. Yun, sobrang sa ganito kaliit na figure para mapailaw mo pa. And yun nga, kahit eyes and chest lang, okay na yun eh. Kahit di na sa kamay eh. Sobrang astig na eh. Nadadagdagan na ng character yung figure mismo. And yun nga, kung meron akong mahihiling doon sa Hot Toys, sana gawin din nila itong feature na to, which is yung battery, kumbaga USB operated na light feature, kasi yung batteries parang saglitan lang eh. Saka ang hassle niya talaga para sa akin hassle siya ikabit dun sa mga parts ni Iron Man. Kung nga sa Hot Toys naman. Kaya ito, sobrang believe ako dito sa feature na to na USB powered siya. Na isang click lang, ito yung button. One click lang, mapapailaw mo na both yung eyes and yung chest. Kahit yun lang, kahit di na yung sa kamay. Kasi alam ko may mga wiring pa yan eh. Para umabot dun sa kamay. Pero yun, ito sa box sa gilid, Iron Man 2. Sa likod, landing pose siya. Tapos, ito Mark IV. Mark IV na text. So, we have the Chinese text here. Barcode, QR code, Marvel. Ayan. Mark IV lang. Tapos, ano pa ba? Tapos, meron kang render na open chest. Ayan. Ganda. Tapos, you have the trays here. First tray, tsaka second tray. Yung second tray para sa mga accessories. So, let's get this out of the way. Ayun nga, ulitin ko lang, kung gusto nyo bumili nito, message nyo lang si Sir Mark of Laruanan. Maraming salamat po, Laruanan. Meron po siyang shop sa Facebook and Shopee. Pwede po kayong bumili nito. Magkano nga ba ito? 1,500, I think 1,550 or 1,500. Ilalagay ko na lang yung link sa description below. Pero ito, sobrang astig na ito. Tingnan nyo yung mga details nito. Astig. Well, very kasi
kasama to sa ano eh. Very unfortunate lang na yung nakuha kong piece ay merong scratch dun sa my face. Konting-konting paint chip lang. Pero 'di ba? Kasama yun sa laban eh. Hindi natin alam kung kasama yun sa factory defect eh. Hindi natin alam kung saan may mga paint chips dito eh. Pero it's very unfortunate lang na meron siyang paint chip dito sa faceplate. Pero okay lang kasi ang gagawin ko naman dito is to do repaint or battle damage. So, kung actually kung meron kayong mga Iron Man na ganito, i-message nyo lang ako tapos gawa natin ng paraan. Pwede nating i-custom gawin natin battle damage or yun nga para mawala, para hindi para magawa natin ng paraan yung mga defects sa factory. Kasi wala namang may gusto nito eh, di ba? Yan. Yan, may factory defect siya. Which is yung yung paint chip dun sa faceplate. Actually, pwede namang magkaroon ng yun nga, wala namang may gusto nun. Kaya kung mangyari man sa figures nyo, consult nyo lang ako. Tapos yun, pag-usapan natin, i-upgrade, kumbaga, i-customize natin to do battle damage stuff or to repaint the whole figure. O kung gusto nyo, meron din akong baka pwede kong ibigay yung tawag doon. Kung meron akong extra part, wala extra ulo ng LED or extra arm or extra mga paa, pwede nating ipalit kung gusto nyo talaga yung brand new look. Ayun. So yun, pwede natin pag-usapan. Message nyo lang ako sa Facebook tapos usap tayo doon via Messenger. So, without ang gagawin natin dito is to check yung mga details niya. Teka, tatanggalin ko na siya sa rotating base. Also, ito pala yung mga accessories niya. Ginamit ko yung base ngayon kasi gusto ko tong base, yung meron siyang spring-loaded na clip. Hindi siya yung standard na base from CD Toys base na lang, tawag doon. Nawala siyang spring kasi mabilis mahulog yung figure. Ayan. Tapos we have, yan, meron lang siyang Marvel Studios na stand. Tapos ito yung takip yung takip sa likod. Nilagyan ko ng blue tack kasi mawawala yan. We have the USB. Pero may kasama pang USB Type-C. Ay, hindi. Type-C tuloy. Micro USB na pang charge. Pag sino-charge nyo to, nakailaw siya ng red. Yun ang maganda rin eh. Dalawa pa yung options ng pailaw nyo. Merong red, tsaka merong white. Yan, ito, meron silang alternate hands, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alternate hands, napakarami nun. So, tara game, examine na natin itong details nito, nitong Mark IV LED version. Sobrang astig. Lagay ko lang to sa tripod. Okay game, tara, tanggalin na natin siya sa rotating base. Tanggalin natin itong mga accessories. Whoa! Teka. Okay, let's remove it. Okay. Stick talaga itong Mark IV Mark IV na LED version. Ganda lang ginagawa talaga ni ZD Toys eh. Binibigyan talaga nila tayo ng option to have the standard ones tsaka yung LED ones. So may variation kung anong trip nyo. Kung LED ba gusto nyo, mag-add lang kayo ng konti. Tapos magkakaroon na kayo ng ganitong kalupit na action figure na Iron Man. Pero yun umiilaw pa. Diba? Sobrang astig eh. So, teka, palitan muna natin yung kamay. Gusto ko close fists. Para mas astig. Dito sa kabila, open. Yan. Mamaya, gawin natin yung landing pose. Yeah. Ay, hirap pa. Okay. Meron din kayo makuha mga... Actually, sa accessories, dalawa lang yung yung flame effect. Teka. Sa accessories, dalawa lang yung flame effects. Tapos, ano ba? Wala siyang kasamang extra na mga tools. Kasi dun sa Mark II na LED, meron siyang extra na screwdriver, dalawang pliers. Yun yung maganda rin eh. May extra na accessories. Dito wala. Normal lang siya na normal set of accessories lang. So game, tingnan natin yung details. Close up tayo. Teka, set up lang natin yung ilaw.
Zoom in, zoom in. Yan. So yun, tingnan natin dito sa head. Actually, ito talaga yung pinakaunang napansin. Which is very unfortunate na mayroong paint chip dito sa mukha. Yan. So kung gusto niyo makita kung paano nangyayari yung LED technology nitong ZD Toys, tanggalin natin itong head. So para tanggalin yung head, hawakan nyo lang teka, zoom out ko para makita nyo. Hawakan nyo tong katawan, tapos i-grab nyo, yan, using your palms. Tapos itong index, i-alalay nyo dito sa kanyang balikat. Tapos hawakan nyo firmly. Also, tapos pagtatanggalin, ipapop natin yung head Pagtatanggalin yung head, alalay kayo rito sa batok. Tsaka dito sa ito yung pantanggal nyo, ganun, yung thumb. So, yan. Para hindi kayo, nakakatakot kasi tanggalin Pero, ginawa ko na yung gusto ko na rin tanggalin. Gusto ko makita kung paano ginagawa yung LED. Kaya ito, tanggalin natin Okay, 1, 2, 3. Pop out natin yung head. Medyo alalay lang. Kapit mga ma'am sir. Ayun. So yun, natanggal na natin yung head. Pwede natin to palitan kung gusto natin. Kung meron tayong extra na head for LED versions. Kasi yung LED versions hindi siya compatible dun sa normal. Mas malaki yung peg nito kasi kailangan niyang saksakan ng LED ball peg. Anong nangyayari dito pag naka-charge yan, ganyan siya. May ilaw mismong peg. Also, may ilaw din itong arc reactor. Ang ganda ng ilaw ng arc reactor. So, itong Mark IV ko fully charged to. Hindi ko lang alam kung ano yung exact time ng charging. Pero, iniwan ko lang siya overnight. Tapos yun, nag-charge na. Kulay red yung ilaw nito pag na fully charged. Ay, hindi. Kapag nag-charge. Kapag fully charged na mawawala. I think mawawala yung color red na LED. So, yun. Ito yung technology na ginamit nila. Napakalupit Ang galing. Yung mismong bulb yung mismong joint, ball joint yung umiilaw. Tapos tatagos lang siya dito sa ice nito. So, yun. Babalik na natin. Sa pagbabalik nyo naman, push nyo lang to, alalay lang din. Push nyo lang ng thumb. Yun. Yan, umilaw na siya. Yun yung technology nito. May mga light bleed lang ng onte dito. Kasi malaki yung gap dito Pag nakatingala. Lalo-lalo na pag patay ilaw, makikita nyo talaga yung light bleed. Pero okay lang, na lang nun. Baga, kaya naman ma-solve yun siguro kung maglalagay kayo ng extra dito part ng siguro pwedeng takpan ng bang pwede. Hindi ko sure Kaso pag nilagyan nyo ng something hindi nyo na mayuyuko Pero yun, konting na lang yun. Yun na yung disadvantage kapag LED siya. May light bleed dito sa baba. Yan. Pero okay lang, napakagandang advantage itong LED version kasi nagmumukhang buhay na buhay yung figure, 'di ba? Astig So, ayan, may makikita pa kayong meron pang mga details dito na metal Ang ganda talaga. Tapos yung flaps, ma-open to. Yan. Teka. Ito yung blue tack. Ito okay lang. Napaka-useful nito yung mga blue tack or yung adhesive. Yan, pangkuha ng mga parts, pang tighten ng mga joints. Yan. Ito yung button kung saan yung LED. Tapos may mga textures ka rito. May mga tech details ka rito. Ganda. Tapos siya, very shiny yung paint. Sobrang ganda ng paint. Proportion, okay. On point. Kuwang-kuha din sa Marvel na movies. Paint detail, ayos. Panel lines, sakto. Gold panel lines, ang ganda. Ano pa ba? Ganda talaga. Paint, okay naman. Glossy siya. Glossy yung pagkapintura dito. Tsaka hindi siya malagkit to the touch. Sana hindi siya mag-fade over time. Kasi usually ang sakit nitong mga red na to. Most likely sa mga red na rubber parts, yung nagiging sticky tapos yung nag-fade into pink.
Yun yung mga nangyayari sa Hot Toys eh, pink panty issue. Ito hindi naman siguro magpe-fade to. Ayan, meron din ditong maliit lang na, teka zoom in natin, na paint chip din, naging silver na siya. Pero okay lang, iba-battle damage natin to. Customize natin to. So yun lang, no, yung kung gusto niyo i-customize yung Iron Man nyo, pwede talaga. Meron ako mga tutorial sa YouTube. Tambay lang kayo sa channel ko. Pwede kayo manood ng mga tutorial videos. Nag-upload ako ng mga videos kung paano mag-battle damage, ano yung mga tools na ginagamit. So, yun. Ang ganda ng detail talaga. Panalo. O, yun nga mga momsters, sobrang lupit talaga nitong Mark IV. Iron Man 2 movie. Sobrang gusto kong manood ulit ng Iron Man movies kapag nakikita ko sa mga ganitong klaseng figures. Ito. Balik nga natin to. Para makita nyo kung paano pinapasok. Ito. Ganda ng feature na to talaga. Promise. Itong USB, ayan, ito flash na flash. Sobrang lupit. So, ito yung button niya. On, off. Okay. Ganda ng details sa thighs, calves. Okay. So, articulation na tayo. Sa head, up and down. Sa 360. Tapos sa arms, 360 din. Pwede butterfly joints, up, forward, and back. Pwede nyo ma-rotate to. May swivel, rotation. Tapos double joints. Yan. Tapos wrist. Yan. Tapos, ano ba? Ayun, waist. Pwede nyo extend. Pwede nyo baba. At natin onte. Tapos sa legs naman, pwede nyo ibaba to. Pwede nyo rotate to. Tapos pwede nyo i-rotate to. Yan. Double jointed din yung knees. Lakas na, no? Laki ng range of motion yan. Tapos yung feet, pwede nyo i-rotate. Naka-ball joint to. Yan. So, kita ba sa camera? Yan. Tapos, okay, game. Turuan ko kayong paano mag-landing pose. Paano ba to? Okay, unang step ay hilahin nyo to pababa. So, from a standing pose, hila nyo pababa. Tapos, rotate nyo to yung right and left leg niya. Tapos i-rotate nyo pataas. Teka, ano ba? Yan. Todo. Tapos ibaba nyo to. Bend nyo. Then kailangan nyo extend ito, yung waist. Then you twist. Tapos yung head, ililingin nyo dito. Tapos yung arms, extend. Ito. Extend nyo. Then, yan. Todo natin. Yan. Higitin nyo pa. Yun. Kailangan maka-extend kayo ng ganyan. Ganyan kahaba. Ayan. Tapos, i-re-align nyo lang dito sa head nya. Ayan. Tapos itong leg na to, bend nyo lang. Tapos angat. Medyo palabas. Yan. Tapos bend nyo tong elbow. Yan. Tapos pwede natin siya landing pose. Yeah. Kaya pakita ko lang sa inyo. So yun mga ma'am, sir, ma'am, napakalupit itong figure na to. So ayun, meron din akong tutorial. Ayun, ginawa ko yung tutorial kung paano siya gawing landing pose. So ito na yung magiging final pose niya for this review. Maraming salamat po sa panonood. If you want to get this item,
message lang po kayo sa Laro Anan on Facebook or Laro Anan on Shopee. Napakalupit po ng figure na to. Sobrang ganda talaga. Napakagandang i-add sa inyong Iron Man ZD Toys collection. So, enjoyable siyang i-post. Tapos, sarap din ito i-customize kasi perfect canvas siya for toy customization. Sobrang ganda. Saka maganda nga, yun nga, pinakasulit dito kasi yung LED. Ang ganda ng technology na ginamit nila, which is USB powered. Hindi na hassle yung pagkakaroon ng mga, hindi na hassle yung pagpapailaw using the batteries katulad nun sa Hot Toys. Para sa akin sobrang hassle na gawin yun eh. Ang liliit pa nung batteries tapos per part pa siya iniilawan. Hindi katulad nito, one click lang nakakailaw na yung eyes tsaka chest. So, yun mga ma'am sir, thank you po. Umabot na naman tayo ng 20 minutes sa review. Kaya maraming salamat po sa suporta. So again, ako po si Ralph C. Fries, ang visual artist from Manila. And see you sa next video. Maraming salamat po.